Hi guys, we have a new light here from Amaran. This is the Amaran P60X and let's check kung papalitan niya ba nito or kung kaya nga bang palitan nito yung ating key light na Amaran 150C. So if you're gonna ask bakit kailangan pa ng mga additional light, ang dami naman ng mga ilaw dito, maganda naman na yung lighting sa studio natin. The purpose of this light is kung kaya nga bang palitan ito yung main key light na gamit natin, which is itong Amaran 150C. If you're not familiar with the 150C, so the Amaran 150C is a cub light na pwedeng RGB. And malaki ito guys, no? Andito siya, no? Siya yung pinaka key light natin and nakalagay din siya sa light stand natin, which is nag-occupy ng malaking space dito sa studio natin. Kasi kahit yung fill light natin is naka-light stand din. So malaki talaga yung occupy na space ng ating mga ilaw dito sa studio. Kaya we're going to try this square light from Amaran, the P60X. By the way, hindi ito yung RGB version. Meron silang RGB version which is yung P60C, but the price is double. I think naabutin ka ng more or less 20,000 pesos for that P60C light. Since gagamitin naman natin to for key light substitute, hindi naman natin kailangan ng RGB purpose nun. Before we unbox, i-check mo muna natin yung specifications nito. So kung makikita nyo guys, yung Amaran P60X is a bi-light only from 3200 Kelvin up to 6500 Kelvin. The good thing about Amaran again guys is pwede mo i-connect ito sa kanilang Amaran app or sa Sidus Link app kung gumagamit din kayo ng mga aperture lights. And kung makikita nyo guys, yung box nito is malaki pang tignan pero yung light itself is maliit lang. So i-unbox na natin para makita na natin yung pinaka-itsura ng ating P60X. By the way guys, ever since I switched to Amaran and aperture lighting, never pa akong na-fail nito, no? Hindi pa ako nasiraan or hindi ko pa nakiklaim yung any warranty ng mga ilaw na nabili ko kasi sobrang tibay niya and maganda talaga yung mga materials na ginamit. So syempre may foam yan guys, no, for protection ng ating ilaw para hindi siya masira habang tinatravel. And then meron siya kasama ditong I think this is yung parang binder niya. Yun ata yung tawag doon, no? So meron siyang kasama. And then check naman natin kung ano pa yung mga ibang kasama. So meron siyang kasamang softbox dito, Amaran din siya. And ang kinaganda nito guys, may sarili siyang case para sa softbox. Kung gagamitin mo to pang travel, pwede mo siyang dalhin. Tabi muna natin yan. And then ito na yung pinaka-ilaw natin, no? So aside from the carrying bag, naka-plastic pa to kapag binili nyo. So alisin muna natin to plastic and yung karton. Okay, so ito na yung pinaka-package ng ating P60X and kung makikita nyo guys, maganda yung bag na kasama nito. I don't think that this is waterproof or water repellent kasi iba yung texture nung kanya. Yung regular texture lang ng isang carrying bag, but mukhang maganda naman yung bag itself. Buksan na natin and tingnan natin yung mga inclusion sa loob. So parang clamshell type siya guys, kung makikita nyo dito. Madali siyang buksan. Ayan. So madali siyang buksan. Hindi ka mahihirapan na angatin siya or tingnan ko ano nasa loob kasi clamshell type yung gamit nilang bag. So dito muna tayo sa pocket guys. Aside from the main area ng kanyang lighting, meron siyang mga pocket zippers dito and then may isa pa siyang pocket dito. So check muna natin yung mga inclusions niya. Sa first mesh pocket, andito yung mga accessories niya like yung mga light stand, adapter, no? So kung gusto niyo siyang ilagay sa light stand or sa tripod, andito lahat ng mga kailangan nyo na accessories, no? So usual aperture bracket, ito yung pinaka-itsura niyan. Hindi ko masyadong gusto tong bracket nila guys kasi madaling lumuwag and ang hirap niyang i-adjust para mapunta ka dun sa gusto mong itsura ng inyong ilaw. But nevertheless, at least meron tayong free na kasama. Sa second mesh naman guys, andito yung kanyang power adapter and ganun din na nasa third mesh. Ito naman yung power adapter niya guys, no? So usually standard naman ito sa lahat ng mga Amaran lights regardless kung 60X pa yan o 60C. Ganito rin yung ginagamit nila na power adapter. But the good thing about this guys is lahat ng kailangan mo nandito lang sa ganito kaliit na bag nila. Kung gusto mo mag-shoot outside, kung gusto mo mag-shoot sa gabi, madali na lang siyang bitbitin kasi lahat ng kailangan mo for key light nandito na sa loob. May kasama din siya ditong parang 3 circle na rubber. Ewan ko kung para saan ito. And then of course yung warranty card and yung Sidus Link app na QR code. And then of course sticker for aperture. So I don't know bakit aperture yung na sticker dito, Amaran tong binili natin na ilaw. And ngayon naman tingnan natin yung pinaka-ilaw, no? So yung bag niya guys is meron siyang rubber strap dito. Yan, kung makikita nyo dito, may rubber strap siya dito para protected yung ating ilaw kahit na tinatravel natin sa labas. Hindi siya alog-alog sa loob ng bag. Okay, so ito na yung itsura niya. Meron siyang paper dito para protected din siya
habang hindi nyo ginagamit. So ito na yung pinaka-ilaw natin guys, no? Ito yung harap niya and ito naman yung kanyang likod. Kung makikita nyo, andito yung mga controls niya guys, no? Meron siya ditong INT, may CCT siya, and then may lagayan din siya dito ng battery. So pwede kang bumili ng battery. Teka lang, kukunin ko yung battery na ginagamit ko dito. So ito yung battery na ginagamit ko dito guys, RAV Power NP550. Ginagamit ko din ito sa free world natin na external monitor, which is yun yung ginagamit ko dyan. And ginagamit ko din itong battery na to sa Wii light na ilaw natin dito sa likod na square para gumana siya kung gagamitin ko siya outdoor. So ilalagay mo lang siya dito pero ang kailangan mo dalawa eh. Well, dalawa lang naman yung ganito ko pero gamit-gamit ko isa sa external monitor. Kaya tingnan muna natin yung itsura niya pag nilagay nyo ng battery. So ito yung itsura niyan guys. Yan yung itsura niya kapag may battery. Pero ang kailangan mo dyan is dalawa. Okay, pero ngayon para matesting natin siya, isasaksak muna natin siya sa outlet. And ang kinaganda rin pala nito guys, meron siya ditong fan sa likod, no, para hindi uminit yung inyong P60X habang ginagamit nyo for a long period of time. And meron na rin siya ditong lagayan ng tripod. So kung gusto mo siyang ilagay sa tripod, meron siya ditong output. And meron din siya dito pareho sa gilid, no. Ayan. Meron siya ditong dalawa. Yung power adapter naman niya guys is maganda yung location nasa ilalim para hindi siya sagabal kung ilalagay nyo sa tripod or sa light stand yung ilaw nyo ng ganito. So ilagay na natin lahat ng mga accessories nito guys, testingin na natin and tingnan din natin kung mabilis lang siya mag-connect sa ating Amaran app or sa ating Sidus Link app. So first lagay muna natin to dito, no, and ilagay natin yung kanyang softbox para syempre hindi naman ganun ka-harsh yung ilaw natin, no. So ganito lang kaliit yung softbox niya guys. Yan, no, very convenient lang siya. Alam mo yung itsura niya yung parang nilalagay sa shade ng kotse. So parang ganun yung itsura niya and ganun din yung way niya kung paano siya i-fold. So lalagay lang natin yan guys. Madali lang siyang ilagay, no. Papasok mo lang siya dito. And then okay na. Paano na agad siya, no. Meron lang siyang parang mga rubber strap dito sa gilid para dun mo i-hook yung kanyang lagayan. So isa pa to sa makina gusto ko sa mga Amaran aperture lights. Napakadali lang niyang gamitin. Hindi siya komplikadong install, hindi siya komplikadong ikabit, and hindi rin siya mahirap tanggalin. So nakabit na natin dito yung ating softbox. Ilagay naman natin yung kanyang grid para makita natin kung gaano nga ba ka-soft yung ilaw na nilalabas ng ating P60X. Yan. So ganito na itsura niya guys ng may grid. Yan. Ganito lang siya kakapal, no. So hindi siya ganoon kabigat and hindi siya ganoon kalaki guys. Saktong-sakto lang siya kasi ilalagay natin siya dito sa harap ng desk natin, no. Para hindi na every time na mag-create tayo ng mga short form videos natin, kailangan pa natin i-on yung mga malalaking key lights natin. Okay, so nasaksak na natin siya and try naman natin siya i-on. Press lang natin itong power on button. Yan, and then okay na siya guys. Naka-on na agad siya, no? So one click of a button lang, mag-on na agad yung ating Amaran's P60X. So meron ka ditong menu, pwede mong tingnan yung fan mode, studio mode, no? So mamimili ka na lang dyan kung ano yung gusto nyong piliin. Ngayon naman guys, try nating i-connect sa ating Amaran app, no? So kung makikita nyo dito, ito yung mga device na nakakonect sa atin ngayon sa studio. So meron tayong 25C na dalawa. Meron din tayong 60X, PT2C, and of course yung key light natin na 150C. So click lang natin tong plus dito and then add new device. So kung makikita nyo, lumabas agad siya dito guys, yung F1A01C Amaran P60X. So ganun lang kabilis guys mag-sync dito. Ito talaga yung gusto ko na system ni Amaran Aperture, no. Once na mag-on ka ng light and open mo yung app, automatic lalabas na agad. Wala ka nang kailangang i-sync, wala ka nang kailangan ng i-hold ng mga 5 seconds para mag-connect. So automatic agad dyan guys. So configure natin and then kung makikita nyo, pairing agad siya. So antayin natin matapos. So wala pang 5 seconds, nag-pair na agad siya and lumabas na agad siya dito. Nakikita nyo guys, andito na agad siya sa ating number 1 na ilaw dito sa ating app. Pwede nating i-rename yan ng Amaran P60X para hindi tayo malito, no. Alam natin kung ano yung ilaw na in-operate natin, no. So naka-on na yan guys. Yan, usog kong konti para hindi kayo masilaw. And right now at 60% siya. Pag i-off natin yan, pwede nating i-off lang yung switch dito sa ating smartphone and pwede nating i-on, no? So at 60%, at 100%, and at 0%. Pero ngayon lalagay na natin sa 50%, no? And then pag kinlik natin ito guys, pwede ka mamili kung 3200 Kelvin,
kung 5600 or kung 6500 Kelvin. Ito yung parang super white yan. Parang super white siya. And pwede mo ding i-control dito yung mga effects. Meron kang paparazzi. Yan yung paparazzi niya, no? So parang may nagpa-flash yan. Meron din siya ditong TV. Meron siya ditong strobe light. Meron siya ditong lighting. Meron siya ditong parang fire effect, no? So kahit wala siyang RGB guys, may mga effects pa din siya. Meron din siya ditong parang explosion, no? So yung itsura niyan. So ang ginagamit kasi natin dito guys is naka CCT tayo and naka 5600 Kelvin tayo. And at ilang percent lang tayo dito. Usually dito mga nasa 40%. Hindi mo kailangan gamitin yung buong 100% ng ilaw guys, no. So ito yung controls ng kanyang Amaran app. I-check naman natin ngayon guys kung kaya nga bang palitan nito yung ating main key light na 150C na sobrang laki. Titingnan natin kung harsh ba siya sa skin natin or nakakasilaw nga ba o yung ilaw niya is hindi siya true to color. So palitan muna natin yung 150C and ito muna yung ilagay natin. Ito guys is sample, no. So pinatay ko na yung 150C and ang ginagamit na natin is yung P60X natin at 6500 Kelvin, 27% yung kanyang ilaw na nilalabas. So kung ilalagay natin sa at 100%, ito na yung magiging itsura niyan. Medyo nakakasilaw na talaga siya. So ilalagay lang natin siya probably around 23 to I think 25%. So kung makikita nyo guys, ganito kalapit yung ilaw pero yung binubuga niya na ilaw ay sobrang lakas, kaya at minimal lang tayo na 25%. Actually we can still lower it down to 20%. Ayan. So kung at 20%, pwede mo siya gamitin as substitute as key light, no. So kung ilalapit mo naman siya na ganyan, kung ibababa mo siyang ganyan, pwede din naman, no. We are now back using the Amaran 150C. So ano nga ba yung recommendation ko nito and kanino ko nga ba ito i-recommend? I can recommend this to any content creators na mahilig mag-shoot sa loob ng studio nila na maliit lang yung space. Hindi mo kailangan ng malaking ilaw, no, para maging maganda yung lighting mo. You just need the right light and the right position ng ilaw para maganda yung maging output ng inyong video. Number 2, I can also recommend this sa mga outdoor shooters natin dyan. Lalong-lalo na yung mahilig mag-shoot ng hapon na or ng gabi na, kasi maganda itong substitute compared sa magdadala kayo ng cob light. And number 3, lahat sa mga minimalist na content creators dyan. Guys, nakikita nyo sobrang liit lang nito. Pwede mong lagyan ng batteries and foldable lahat ng mga grids nito, no? So, kasyang-kasya siya sa isang maliit na bag and yun lang yung dalin mo, camera bag mo, tripod mo, okay ka na. Pwede ka na mag-shoot sa labas kahit anong oras mo gusto. Kung gusto nyo orderin yung Amaran P60X, ilalagay ko yung affiliate link ko sa baba guys. And if you like this kind of video, don't forget to like and subscribe. Thank you for watching and see you on the next tech unboxing.